unang ano natin kapag may napasabay na schedule sa kuya ko ay nag-move tayo ng Saturday. Pero mahal ng Diyos ang taga nagpandayan. Kasi medyo hassle sa inyo na kapag nasanay ka na ng linggo and then bigla magsasabado. So, although pumayag kayo, pero alam ng Diyos yung mga tibok ng puso niya. At last Sunday, sa kuya ko, kahit medyo parang Korean drama yung nangyari. Kasi yun na po yung last na pagtayo ko doon sa kuya ko. Medyo yun, madrama nga. Kasi medyo madrama kasi before na pumunta pa lang doon, ilang araw sabi ko, sabihin ko sa akin yung sige, actually ano po yun schedule ko yun August 17 na mag-pickles. And then nagkausap kami ng kapatid sa California. Yun nga, napag-decisionan niya kasi without any consultation sa sarili pa mo. At kahit sa akin mismo ay hindi niya inalam kung okay lang ba sa schedule ko. Isang sabi niya nung malaman niyang nagkukwentuhan kasi kami. At madalang kaming mag-usap nun kung gaano kami kadalang mag-usap ni Brother Bong. Pero din kami kadalang mag-usap. Kasi every time na mag-uusap kami nun, iniiwasan ko yung salitang kumusta kuya, kumusta brother. Kasi sa Pilipinas nga, pag nang musta ka, alam mo na yung dahilan. At susunod. Diba? Pag kinumusta ko ng kumari mo na matagal mo hindi nakikita, kabahan ka na. Kumusta mare? Kumusta? Diba? Kasi ang kasunod nun ay, baka meron ka dyan, pautang na. Diba? Ganon? Kaya iniiwasan kong laging nangumusta sa kanila. Kaya pag nagkumustahan kami yan, nila Brother Bong, si yun, yung kapatid ng taga-kuya ko, na nasa California rin, ay naabot minsan ng 5 months, 6 months, ganun kabalang. At ang nakakatawa, nung andun pa siya sa kasama ni Brother Bong, siya yung laging nangungumusta sa akin. At kapag ka siya nangumusta, may kasunod yun. Pastor, kumusta ka na dyan? Kumusta na kayo dyan? Ang kasunod nun ay, ano ba yung kailangan nyo ngayon? So, lahat po ng gamit namin sa Bungabon, puro brand new po yan. Electric guitar, bass guitar, drum set. Lahat po yan ay brand new. At biyaya po ng Diyos yun sa pamamagitan nila. Every time na mangungumusta yan, gano'n ang ano ba ang kailangan ko. So ako naman, siyempre, kung ano lang yung totoo, yun ang sabihin ko. Ay, kailangan ko namin ngayon kasi siyempre yung mga kapatid din nagre-request. Fine. So, kailangan natin yun. Ang masakit niyan, yung aking gitarista, keyboardist ay nawala din. Kaya, inabutan niyo yung gamit doon ay andun lang siya. At ang gumagana lang doon ay yung ating bass guitar at yung ating electric guitar. Yung drums kasi ay wala pang naturuan kasi ako'y pumapalo ng drums. Kaya hali-hali pa naman. Kaya sa madaling sabi ay ginamit sila ng Diyos para nabiyayaan kami ng ganun teknika. Kaya talagang very close sa akin. Si Kuya Bong sa kanyang tao. At yun nga, nung malaman niyang nagbukas ako rito, dahil na rin yun sa matagal ng plano ni Kuya Bong, ay siguro sa hindi paliwanag na kadahilanan ay nag-iba yung mood, kasi mayroon silang history. So yun nga po, sabi niya, Pastor, hindi naman niya sinabi yung tumigil na ako sa kuya. Maganda yung word na ginamit.
Hindi niya sinabing mag-stop ako, kundi ang sinabi niya, Pastor, siguro mag-concentrate ka na lang sa ganda. So, naintindihan ko naman ang ibig sabihin nun. Na? Ibig sabihin ay ginandahan niya yung word na binitawan ko. Hindi naman ako masaktan, pero sa totoo lang masakit. Kasi isipin nyo, 2021 November nung mag-meet kami. Up to now. Simula ako doon November 2020. And December, to be exact, 2021, yung unang pickers ko. At dire-diretso ko yun. Wala akong absent. Sa bawat schedule na binigay nila, twice a month minsan, ako lang yung binibigyan ng ganong klase ng schedule. No? Twice a month, minsan lang akong umabsent. No? Alam niyo kung anong dahilan? Yung kotse ko, na yan, yung kotse ko na yan, ay biglang pumalya. At sabi ko mukhang hindi ako makakarating ng kuya ko. Kasi paglabas ko pa lang ng bumabon, namamatay-matay na siya. So bago dumating ng Rizal, bumalik na ako kasi namatay siya ron. Pikalimig ka ng kanto. Tawag ako sa sabi ko na makarating kasi yun yung minsan lang nangyari. At doon sa mga ganong pagkakataon ay napamahal na sa akin yung mga tao. Kasi sila yung mga taong pag bababa na ako doon sa stage, niyayakap ako ng ngayon at binubulang na. Pastor, sana ito na lang yung pastor namin. No? Nakakataba ng puso kasi hindi ko alam kung sinasabi nila, din nila yun sa ibang pastor. 5 kasi kami doon. Pero siguro naman hindi nila yung sinasabi sa iba. Kasi nararamdaman ko naman yung sincerity at yung the way na paano nila ako tanggapin. Sasabihin ko siguro 90% ng church members ay sa Ilocano kasi ganito yung sa Ilocano nila kasi ako nakausap. Kagaya ni Ate Cathy. Naintindihan ko Ilocano kaya lang hirap ako magsalita. Kaya pag pinakausap ako ng Ilocano, sasagutin ko Tagalog. Sabi ng isang nanay doon ay naalis ka na pala. Nung wala pa siyang alam, pagdating niya doon, ayun kasi namiss kita. Tapos nung i-announce na yung aking pag-alis ay siyempre, nag-iiyakan ko sila lahat eh. Ayaw ko sana umiyak. Talagang sinabi ko, ayaw umiyak kahit iba din sa doon. Sana huwag ka ako umiyak kasi iyakan ko ako eh. Ayaw ko umiyak kasi ang pangit ko pag umiyak ako. Kasi nakikita sa video, ang pangit na basta. No? Kaya lang, pagdating ko doon, yung unang-unang sumalubong sa akin, namumulto na ang mata. Ako ayaw niyang mag-eye contact sa akin kasi dati pag dumating ako doon, yakap yun, magapan na eh. Very smiley siya and then eye contact. Masaya. That day, last Sunday, ayun yung tumingin sa akin. Pagkamingin sa akin, so nararamdaman ko na sasaling na yung aking emosyon. Sabi ko mamaya, bibigay ako nito sigurado. Ayan na ako. Pag-akyat ko ng stage ng tinatawag na isa-isa ng mga officers ay lahat sila nagtataka. Ano nangyayari? Apay, ano nangyayari gano'n? Kasi ano silang kaalam-alam talaga na yun na yung last day. At yung nanay na yun, sabi niya, yakap siya ng yakap sa mga kalimang pastor. Aalis ka na pala. Yung kung tama ako sa ko sabi, ikaw lang yung, Ilocano kasi, ikaw lang yung, parang, kung sa pinakikinggan, ako lang daw yung pinakikinggan. Among the 5 pastors na kasama. So, ay grabe, sabi ko, nararamdaman ko, sabi ko, ako nakakataba ng puso, pero nakakalungkot. At may mga ilang kapatid doon na nagsabi sa akin, binubulong ako talaga niya. Basta ako susunod kami sa'yo. Pupunta kami kung nasaan.
Kaya huwag tayong magtaka kung isang araw, nandito naman kayo. Kailangan ko lang ng prayer kasi once na nangyari ko yun, talagang yung pangalan ko, ah, tanggapin natin din hindi, magiging masama ako sa pananaw ko. So, anong magagawa natin? Kasi, una, hindi si Pastor Wick yung sinundan niya. Yung pamilyang pumupunta sa akin dito, hindi church yung hinanap niya. Hindi rin pastor. Ang hinanap niya ang salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos na dinadala natin doon, sabi niya, sa iyo lang ako makakatanggap ng pagkaunawa. Eh sabi ko, gagaling yung kasama ko doon. Yung isa doon, manager ng bangko, yung isa doon, professor, yung isa doon. Ako lang yung high school graduate. Pero sabi niya, pastor, sa'yo lang ako nakakaano. Nalilinawan. So, yun, nag-decide po siya na dito talaga sila mag-focus. Kaya lang sabi ko, huwag muna ngayon. Kung pwedeng patagalin mo muna. Galing mo muna. Sige, okay lang. Pero yung tao po kasi, siyempre, kung kayo po ay kumain ng isang restaurant at nagustuhan nyo yung lasa ng pagkain, kahit mag-break kayo ng boyfriend mo, makakain ka lang doon. Kung ayaw niyang sumama sa'yo, makikipag-break ka kasi gusto mo yung pagkain natikman mo. Diba ba? Kaya sabi ko, pwedeng tanggalin ka nito. Sabi ko po ay, yun yung kanilang sinundan. Yung Jesus na dala-dala po natin, yun yung kanilang sinusundan. Hindi ka. So, natutuwa po ako at nalulungkot kasi nga, yun na yung huli namin. Pagpipita. Yung isa nga, umiiyak pa lang na, Pastor, yung halaman mo, hindi ko pa nabibigay. Kasi nga nagbibigay sa akin ng halaman mo. Di ba, aligan ko, nagpipita pa rin tayo. Pupunta kami sa Dumago. So, isang mag-asahin, sabi ko, Sir, paano rin pagpunta sa inyo? Sabi ko, tawag-tawag lang para na-guide ko kayo. Ngayon nga ako, magsabay na kayo nito kasi pupunta din daw sila ako. Sila kagawin. So, sa mga gawin natin. So, yun. Sabi ko nga po, hindi ko akalain na gano'n yung kanilang naging usapan. At nag-o-offering ko doon, tapos na yung awarding bilang certificate of recognition sa paglilingkod ng ginawa ko. Nag-offering ko kasi hindi ko po ako sa dadaanan nila Pagbalik nilang gano'n, lahat gusto yung makap Offering time. Siyempre, makakasagabal sa way. Sabi ko, at meron isang guest pastor doon from America din na 2 times pa lang kami nag-meet nung natapos na yung kurentuan kami. Sabi niya, lumapit siya niya katabi ko yung head pastor. Sabi niya, Pastor, ngayon ko nakita sa'yo. Mahal na mahal ka ng mga kapatid dito. Kasi yung mga luha nila, pati asawa niya, umiyak Asawa ng pastor, umiyak. Ano yung ganun ko? So, kinakagat ko yung labi ko kasi baka umiyak na naman ako. Nakagat mo, nag-arrange ako ng ibang puso. Samantalang ako, sabi niya, nung nagpaalam ako dun sa church namin, hindi lang niya nabanggit kung sa Amerika o kung saan, pero taga-kuya ko po siya, balikbayan siya. Samantalang ako, nagpaalam ako, nagpalakpakan pa! Yes, aalis na si Pastor. Parang gano'n. Ikaw, sabi niya, iiyak ang gano'n. Hindi ako umigibo kasi
Natingin lang ako sa ngayon. Siyempre, ramdam ko kayo emosyon. Yun. Yun po ang naging pangyayari nung linggo. At talagang maraming luha, yung nalaglag. Sabi ko, wow, grabe. Mahal na mahal pala ako ng Tagalog. Amen? At sa atin po, maring dadating din yung araw na yan. Pero hindi siguro sa paraang ganun. Na? Medyo sabi ko nga kay Brother Bong, abrupt yung decision. Sa iba naman ay sarcastic. Kumbaga, one-sided decision. So anyway, tinanggap ko siya at natanggap ko siya sa paniniwalang kapag ka ang isang pintuan ay isinara, merong siyang bubuksan na iba. Amen. So huwag madidismaya, huwag manghihina ang loob. Kapag ka ang better ay natapos na, lagi niyong tatandaan. Kapag ka ang better ay natapos na, it means merong best para sa. Amen? When your better came from being a bitter, your bitter may become better and your better may become best. Yan ang gusto ng Diyos. Sabi ko kay Brother Bong, tinapos na yon kasi may maganda siyang plano dito sa nagpandaya. Dito sa Biblia. Kaya, tanggapin, kasi para yung binubuksang pintuan ng Diyos ay mapasok natin. At marami siyang inihandang surprises doon sa pintuan na yun. Amen? Kaya, salamat sa ating Diyos. Talagang tuloy-tuloy po tayo. Habang malakas ang tuhod ni Pastor Vic, isasama-sama po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang si Pastor Vic, tayo makakapag-raise tayo ng mga pastors dito. No? Na makakasama natin mag-misyon. Hindi natin alam yung mga taga-Manipulay, taga-Abu Dhabi. Pag nagbalikan yan dito, may gagawin ng Diyos. At siyempre, hindi pa huli ang nagpandaya. Meron siyang linggo. Kaya yung buhay niyo ay hayaan niyo lang siyang umagos. Gagamitin niya ng Diyos. Amen? Hanggat hindi ko siya bumabalik, ang Diyos ay nangako ng isang magandang buhay para sa atin. Para dito pa lang sa lupa ay naranasan natin yung magagandang bagay na inihandaan ng Panginoon. Amen? So, last meet natin ay although mahaba po po yan, pero pinutulan natin. At siguro, babalik-balikan na lang natin sa mga yung divine exchange. Na ang meaning po noon ay yung masalimuot na buhay natin ay pinasok ng Panginoon. Pumasok siya sa buhay mo kasi kung papayagan mo siya pumasok, papasok talaga. Para yung masalimuot na buhay, no? Your mess, sabi ko doon, so that your mess will become a message someday. Yung mga buhay natin na kalat-kalat, basura ay maging isang mensahe ng Diyos pagdating ng Amen. And now, kami po ay nasa isang pag-aaral about pagpapatawad ng Diyos na may kapatid ng ating divine experience. So, ganito po yung pag-aaral na sinisikap ko na ipahatid upang
mas maging malinaw po sa atin yung paniniwala natin na ang kaligtasan ay hindi ipinagdamot ng Diyos kahit kailan. Ang tanging requirements lang para matanggap mo yung kaligtasan is paniniwala. Saan? Paniniwala doon sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? So, we are completely forgiven. Pag sinabing complete, hindi incomplete, no? Pag sinabing complete, hati-hati, complete means complete. Ano? 100% complete. Hindi 99.9% you are forgiven. May nareserbang isa. No. When Jesus died on the cross, our forgiveness has been given to us 100% complete. Hindi partial, hindi installment. Na yung paniniwala natin na kapag niligtas ka ng Panginoon, ngayon niligtas ka, mamayang konti hindi na. Lalo na kung nakakagawa ka ng pagkakamali. Kung nagkukulang ka sa Panginoon, pinagdududahan mo yung kaligtasan. No? Ang kaligtasan ay hindi kayang gawin ng kahit anumang pagsisikap ng tao. Kasi kung magagawa yun, dapat hindi na bumaba yung Kristo para mamatay at magpakasakit dun sa krus. Kaya mo naman palang ligtas sarili mo eh. Through the commandments of God, through the 10 commandments, through the law, kaya mo naman palang iligtas. Bakit namamatay pa yung Kristo? But thousand and thousand of years na nakalipas nung ibigay yung kautusan, nag-fail ang tao. Hindi nila kayang banalin yung sarili nila. That's why the Father decided to give His only Son. Wala siyang magagawa kundi ibigay yung final solution para sa kaligtasan ng tao. Ano yun? Jesus Himself. Hindi kayang iligtas ng tao yung sarili niya, at kung hindi mo kayang iligtas, kapag ka naligtas ka na, wala ding anumang bagay ang makakagawa para ipahamak ka. Para mawala yung kaligtasan. Why? Because we are completely forgiven. Hindi yung ligtas ka ngayon, mamayang konti, hindi na ligtas, and then susunod na oras, ligtas ka na naman, lalo na kung nagpipray ka, napatawarin ka ng Panginoon sa iyong mga nagagawang pagkakasala. Hindi gano'n. Ang tawag dun ay partial forgiven. At gano'n ang paniniwala ng marami. Na ang kaligtasan ay ups, down, ups, down. Pag masipag kang umattend, ligtas ka. Pag tamad kang umattend, hindi ka naligtas. Ganyan ang sermon ng mga pastor. Kaya pumapasok ka pa lang ng simbahan, tinitignan ka na ng pastor. Absent ka ng Sabado. Naglalamig ka na kapatid. Ganun? Hindi mo alam, meron ka ng ano yun? Vertigo? Diba? Pag naligtas kayo mga kapatid, kailangan kasamang maborn again. Pag naborn again kayo, kasamang maborn again yung bulsa mo. Dahil maraming Kristiyano ngayon na born again ang puso, pero yung bulsa, yung pocket, yung wallet, hindi. Kaya pag nagbigay sa church, muli po. Kung ganun po ang ipapangaral natin dito, kaya dyan, mababalik ka pa. Hindi ganun yung Kristo ang pinaglilingkuran natin. May mga ganun ako mag-Kristo. Kaya kong takutin yung mga miyembro namin. Babasahin ko sa balito. Pag hindi ka naging katuto, hindi ka nag-baptize, ay yung sumpa. Kaya ikaw naman, gusto mong mapagpala at gusto mong maligtas sa sumpa, mag-iipat po ka ngayon ng 100%. Hindi na mahirap ipaliwalig yung tayo, salaman natin yun. 10%. No? Pag meron kang kinitang 10 piso, ano 10% ng 10 piso?
Huh? At yan po ang pinagtatalunan ngayon ng marami, 10%. Pastor, dapat pa bang magbigay tayo ng 10%? Or hindi na dapat? Kami po ay pinalaki sa paniniwalang dapat magbigay. Kasi yun daw ang way ni Lord para kapagpalain. And I will say yes. Noon, during the Old Testament. Kasi pag hindi ka nagbigay noon sa panahon nila, darating yung salot, darating yung sapat. Yung nakasulat. But ang malaking tanong ay, nung namatay ba si Kristo, kasama ka pa doon? Sa sinabi niya noon, para sa kanila, actually sa mga Hudyo lang niya yung tinamit. So ako, ginagalang ko at nire-respeto ko yung paniniwala ng ibang church na nagbibigay ng tithes, wala akong kumakalit. Pero sa akin, ang paniniwala ko, ganito kasi ang sinasabi nila, give and it shall be given unto you. Magbigay ka para bigyan ka rin ng Diyos. No? So, kung lalawakan natin ang konting pangunawa, ibig sabihin, binibili mo yung blessing Lord. Babayaran mo siya para kanya bigyan? No. Sa totoo lang, ang Diyos ang unang nagbibigay. Kaya nung nasa biyaya na po tayo, at naintindihan natin ang grasya ng Lord, ang grace ng Lord, sa Old Testament kasi, para kapagpalain, you must give full your tithe and your kung offering nyo. Para ka i-bless. But, when Jesus died, kapag ka tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, you are already blessed. Kaya ngayon, kung magbibigay ka man, hindi dahil sa gusto mong mapagpala at i-bless ka ni Lord. Magbibigay ka ngayon kasi pinagpala ka na. Kasi kung hindi ka pinagpala, ano ibibigay mo? Amen? Sasabihin nila, mag-tithes ka, mag-offering ka para kapagpalain ni Lord. No? Noon yun. Ngayon, kaya ka nagbibigay kung tithes man yan o kung yung offering man yan, kasi meron ka ng pangbigay. Amen? Yun ang proper. Ngayon, hindi ko ituturo sa inyo yung about tithe and about offering. Kasi gusto kong lumalim po kayo sa paniniwala nyo sa Panginoon. Kasi hindi issue yung tithe or offering, hindi issue yun. Kapag ka ang puso mo na in love sa Panginoon, walang sino mong mag-uutos sa'yo para magbigay. Kusang loob. Amen. Kung nililigawan ka Ate Risa, Kuya Journal, dinilibre ka. Noon, ngayon, ano na? Wala na palibre. Ha? Magkalapit ba kayo ng tirahan ng Taylor? Ano po? Ang layo? Dinagayo mo siya? Sa trabaho po sa trabaho po nangyari ang lahat. Saan siya nagtatrabaho? Kaya ako po kasi nagtatrabaho ko sa Laguna noon. Laguna. And then, sa Teresa? Nakabakasyon siya galing ng yung apartment, magkatabi kami. Oo, malapit. Ngayon po, nadadaan ako sa kanila. Nakikita niya ako, nagagwapuhan na. Hindi, yung start naman po. Basta ganun po. Ganun yung start po. Ay, noon kasi, pag nanliligaw pa lang yan, kahit 7 bundok, aahulin yan. 7 dagat lalangoyin. Which is hindi naman totoo. Lahat ng bituin susungkitin. Di ba? Pero galante. Yun. Nung nanliligaw ka. Ha? Nung mag-boyfriend pa, andun pa rin yun. Nung mag-asawa na. Shopee lang magagalit eh. Puro ka naman Shopee. Wala na tayong pambili ng Buggoong. Shopee ka pa dyan. Ang gusto ko makita natin doon is when you are in love,
sasabihan mo ba si Kuya Jomer, ay, ibili mo naman ako ng, pakainin. Hindi, di ba? Oh, kasi pag sinabi mo yan, matakaw ka. Siyempre, padalagang Pilipina, kahit gutom na gutom ka, hindi ka mag-request sa kanya. Pero si Kuya Jomer naman, kasi in love na in love sa'yo, hindi papayag yan na tumirik mata mo sa gutom. Kakakain mo lang, libre ka. Libre ka. Lagi ng bagong sweldo. Mangyari yan. See? Sa ministry ng pagbibigay, bakit mo kailangan mo kayong takutin yung ka? Pag di ka nagbigay, magagalit sila. Yan ang church. At galing ako sa ganyang church. Kasi ang church na ganyan, kalahating law, kalahating grace. Pinagsasama yung law, yung batas, isinasama sa grace, kaya labo-labo ngayon yung aral. Salamat sa Diyos, binuksan ang mata natin at puso natin na maintindihan yung grace na binabanggit kanina ni Brother. Nabuksan kasi kami sa born again church na nangangaral nga ng Biblia. Pero ang ipinapangaral naman hindi 100% salita ng Diyos. Kaya nagkakaloko-loko ang pananampalataya. Completely forgiven. Kasama po yan dyan. Amen? Okay, iwanan natin yung text na yun sa kanalang. Amen. Titus chapter 3 verse 3, sabi ko dyan, Tagalog. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang. Wow. Okay, bubuksan ko yung aking list para makita natin yung mga word na ginagamit. Ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, lust of the eyes yan, lust of the flesh, I should say, na namumuhay sa masasamang akala. Ayun, masamang akala, ano? Ibig sabihin, tamang hinala, no? Pananaghili, kapanaghilian, ano ba yun? Kapanaghili. Jealousy or inggit. Pananaghili. Parang may kasamang inggit yun. Kaya yun. Tapos 3 verse 2. Hallelujah. Ayun. Envy. Tama, inggit na. Mga napupuot. At tayo'y nagkakatuot, tayo nag-aaway, hitting one another. So, dito po, pinapakita rito yung kalalagayan ng isang tao. Na lahat ng ito na nabasa natin, ito yung kalalagayan natin bilang tao. And then, sumunod, sabi ko dyan, verse 4, ito na. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob, the grace of God, kagandang loob. Nang mahayag ang kagandang loob ng Diyos nating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, ibig sabihin, hindi mo gawa. No? Kundi ayon sa kanyang kawaan, by His grace, by His mercy, ay kanyang iniligtas tayo. Okay. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He has saved us by the washing of the regeneration and renewing of the Holy Spirit. So dito, mula dun sa masamang kalalagayan, no? Iniligtas ka ng Diyos, hindi dahil mabuti ka. Amen. At hindi dahil gumagawa ka rin ng mabuti. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi mo pwedeng bilhin yung blessing ng Lord. Suhol, magbigay ka ng malaki para ka bigyan ng Diyos, hindi.
Bibigyan ka ni Lord ng malaki para makapagbigay ka ng malaki kung gusto mong magbigay. Ayon lang sa sukat ng biyayang ibinigay ng Diyos, halimbawa, nagbigay siya ng ganitong percent ng pagpapala sa iyo. No? Doon sa dinidikta ng puso mo, doon ka magbibigay. Amen? Eh, sabi ko rito, sa verse 6, na kaniyang ibinuhos ng sagana sa atin, ano ibinuhos? Yung habag ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo na ating tagapagligtas. Verse 6, ako yung na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating tagapagligtas. Bakit ibinuhos yung biyaya? Dahil kay Jesus. Kasi si Jesus mismo yung biyaya. Meron po ba tayong ambag? May ambag tayo? Wala. Absolutely nothing. Wala kang pwedeng iambag para sa kaligtasan mo. Dahil hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Kaya ako, hindi ko trabahong iligtas kayo. Kasi maraming pastor, pinipilit nilang sila yung maging savior. Babaguhin buhay nyo. Kapatid, ikaw ganito ka, magbago ka na. Kapatid, ikaw ganyan ka, iwasan mo na. Hindi masama yun. Kaya lang minsan, in a way na parang halos bubugin na yung mga pastor na gano'n. Sabi niya, I don't care. Sabi niya, wala akong pakialam kung umalis ka rito. Eh, masaktan ka, kaya hindi sasabihin ko. Basta sasabihin ko yung totoo. Ano yung sinasabi? Yung kasalanan mo, dudutin yung kasalanan. Parang balik, awkward. Kasi tayo, halimbawa, sabi ko ng pastor, kami mga pastor, nagsisikap kami na maikalat yung gospel, na i-share sa tao yung kaligtasan. No? Tanggapin mo si Lord, paniwalaan mo si Lord, maligtas ka. Ngayon, nasa church na. Nung nasa church na, sisermonan namin. At kapag ka umalis, I don't care. Tama po ba? Nagpakahirap kang mag-misyon. Tapos kung nasa church na, nakita mo ng konting kahinaan, sabi natin kahinaan, kasi ang kasalanan ko ay kahinaan. Nobody's perfect. Amen. Iwala ba kayo doon? Walang sinong perfect. Lahat tayo ay nagkakamali at nagkarasa. Ngayon, nakitaan ko kayo, mga ako pastor. Na ikaw, Ate Isa, sumusobra ka na. Hindi maglinggo ka ng hindi mo attend, ha? Sakit-sakitan ka, ha? Ang gano'n na, deserve mo lang, ha? Wala akong pakialam kung hindi ka na umattend dito. Basta ang sabi ni Lord, kailangan 100% dedicated ka. Sounds good. So, parang pinakinggan mo, parang tama. Mas bubugbugin na kayo ng pastor. Hindi ko trabaho sa akin, ha? Personal. Hindi ko trabaho bumago ng buhay ng tao. Ang trabaho ko, mag-preach. Magturo kung sino si Jesus. Ituturo ko yung Kristong bumabago ng tao at yung Kristo na yun mismo ang babago sa tao. Hindi ako. Amen? Kasi isipin nyo, pinaghirapan mo akayin sa church tapos kung nasa church na, sermon-sermonan mo, na-late lang ng konti, sermonan mo, eh pwede namang pagsabihan ng maayos na, di ba? Yun yung sinasabi ko. Wala tayong ambag. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, binuhos niya ng sagana yung kanyang pagmamahal, yung kanyang biyaya, yung kanyang pabor sa atin. Saan? Sa pamamagitan ni Jesus. Na kay Jesus lang. Kaya nakakalungkot. At siguro yun yung isang difference namin. That's why ang kuya ko, minahal yung isang Pastor Vic.
Kung papugian lang po, iisa lang itsura namin doon, puro kalbo yung pastor doon. Kaya pag nagtitipon kami, may mga gathering, ayaw kong sumama doon sa mga pastor. Para kaming planetaryong. Kailan kaya yung solar eclipse? Humihiwalay ako kasi pag nasa unahan, gusto ko sa unahan. Nakahilera kami doon para kami mga buwan na bumawalas sa Naybay Sea. Kaya ayun, bakit nagkataon naman lahat ano yan? Merong now showing, merong film showing, merong coming soon. Ganun yung ano namin. Kaya ako mismo, pag nagsalita ako, ganito, nakaharap sila naman. Basta ayaw kong sumama din sa mga kapatid kong pastor. Mamaya, baka magkapalit-palit na kami ng mukha. Pag-uwi namin sa bahay, iba yung iskan niya. Pareho lang ng ulo. Kaya sabi ko, kami ka ako magkakasin. Pinsan ko yung mga yan, mga kasin ko. Kasing pinis. Yung, kahit mismo yung si Kuya, siya mismo nagsabi sa akin personal, pagka nag-uusap ng Kuya, iba ka Pastor Rick, you are very special. At siya rin mismo kumausap sa akin para, yung Pastor, sana ikaw na lang mag-Pastor. Siya yung nag-push sa akin. Nagkausap ko yung head pastor, iba ang kondisyon. Sige, magiging resident pastor ka rito, pero iiwanan mo ang bumabuhay. Hindi naman pwede. Diba? Ano, ipagpapalit ko sila para lang doon sa magandang samahan. Kung si Lord ang magsasabi sa akin noon, baka pa. Diba? Kung kakausapin ako ni Lord, literal, pwede naman yun. Hindi, siya lang. So, sabi ko na sa mga ito. Yun, may history ko naman. Kaya, natutuwa ako, alam niyo nang nangyari ako. Kasama ko si Madam. Pinuntan na yun siya. Kaya pag-usap ko na, motor ko sa sarili ka. Eh, gano'n ang kondisyon. Eh, sabi ko, hindi ka pumunta. Natuwa ako, alam niyo ba? Kasi napatunayan ko doon, hindi ako mukhang pera. Hindi ako nakatingin din sa pera nila. Although, malaking tulong yun sa akin sa pamilya. Malaking tulong. Pero ang maganda ko doon, at yun lang ang may pagmamalaki ko. Doon na nga ako nakarating ng college. Yung mga kasabayan ko doon, puro degree holder. Tapos ako na, hindi na nakarating ng college, mukhang pera pa. Ano magiging pagmamalaki yun? So yun lang may pagmamalaki ko. Hindi mukhang pera si Pastor Lee. Mukhang buwan lang. Amen? Kaya, wow. Grabe ang yan. Ngayon yung kaligtasan, introduction pa lang po ito, no? Wala pa tayo dun sa climax. Gusto kong makita nyo na kung gaano man kasama yung kalalagayan ng isang tao, yun yung dahilan bakit bumaba si Jesus. Amen? Kaya mong i-trans at i-deck yung kanta kanina. When I was so lost, yun yan. Kasi nga, tingin nga natin. Yan. See? Actually, itong kanta na to, habang kinakanta, hindi ko rin alam yan eh. Pero sabi ko, bakit ito yung line-up ni Kuya Jack? And then, ang topic natin is about forgiveness. May connection ko yan. Ganon kagaling si Lord. Hindi kami nag-uusap niyan. Nag-chat-chat lang yan pag may picture na papadala. Hindi kami ganong nag-uusap about anek-anek. So, asan yung connection? Tignan natin. We are talking about completely forgiven.
Complete forgiveness of the Lord. And then, tingnan natin pa. Yung ginawa ni Kuya Jack. When I was lost, dapat yun eh. Pero nilagyan ng so, ibig sabihin, hindi ka lang nawawala, kundi talagang walang-wala ka na. No? Hindi mo na makita yung, kung naligaw ka, hindi mo na makita yung daan pabalik. So lost. Ibig sabihin, ligaw na ligaw. Walang kaugnayan sa Diyos, and yet, you chose to love someone like me. Ano yung someone like me? Binasa natin kanina. Punong-puno ka ng galit, punong-puno ka ng tuot, punong-puno ka ng kapangitan, and yet, Jesus chose, and even His Father, to love someone like me. Someone like you. May kantang yan, alam ni Kuya Rick yan. Huh? When you are in love with someone like him or like her, kaya mong tumawid ng 7 dagat, 7 bundok, para lang makita yung pinikilot ng puso. Just hindi nila ngayon, pang-pang-pang, all the way to nagpangdaw, rain or shine. Naririnig na, may tatay ni Kuya Rick. Diba? Kanya, ginagamit ng Lord lahat ng pagkakataon. Hindi mo alam na in love ka rito. Pero may plano pala si Lord sa buhay mo. Kasi hinahanap ka niya. No? All things work together for good. So, hindi sayang at nakakapanghinayang na inalaw ni Lord yung pagkakataon, hindi naman kayo magkaklase, di ba? Paano mo siya nakita? Hindi kayo donor kayo na, gumaandan lang si Ate Risa, nagpa-charming baga. Ikaw ba, ganun din, Dek? Nagwapuhan. Diba, no? When I was so lost, you chose to love someone like me. Why? So that I could believe upang ako ay magkaroon ng buhay. Kasi yung buhay na wala kay Kristo, walang kwentang buhay yan. Makamtan mo man ang lahat ng yaman, lahat ng tagumpay dito sa mundo. Pero pag wala kang Kristo, mamamatay kang walang kaugnayan sa Diyos. And that's why, pag namatay ka, diretso ka dun sa ako. And then, being lost and being chosen. No? He gave His life. Binigay niya yung buhay niya doon sa cross. Ay kasunod niya, Dek. And that's why Jesus have won. Tagumpay. Sabi niya, ito yung sagot at ito yung sigaw ng isang lalaking matagal nang nanliligaw at sinagot siya ng ano sagot ko? Yes. Jesus won ito. Tagumpay ang Panginoon. Tingin-tingin si CJ eh. Pinag-iisipan pa kita CJ. Kung paano ito. Huwag kang mag-alala. See? Tinawag niyang tagumpay.
tinawag niyang nagwagi siya. Ganun ka kahalaga sa kanya. When Jesus faced yung mga struggles, yung kahirap, yung parusa, ako naniniwala ako na nasa isip niya, focus siya dun sa kailangan gawin ko to kasi mahal ko ang tao, ang makasalanang tao. Yun lang. Nangyayari ba? Yes. Balik tayo update sa atin. Nangyayari ba? Yes. Okay. Verse 7, upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Sabi dyan, inaring ganap. Pag sinabing inaring ganap, tingnan natin sa English yan. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Now, what is justified? Ate Beth, sabi dyan. Justified, sa Greek word is dikaio. Dikaio. Ibig sabihin dyan, to render or show regard as just or innocent. Wow. Nung namatay si Jesus, He declared yung tinatawag na justification. Binigay niya ngayon yung righteousness. When Jesus died on the cross, yung justification iginawad sa taong makasalanan. Sinong makasalanan? Yung maniniwala sa Kanya. At kung isa ka sa naniniwala sa Kanya, tinanggap mo siya sa buhay mo, the moment na tinanggap mo siya sa buhay mo, it is declared, pinukpok ng, ng judge yung martilyo sa kanyang pangkat. Pag pinukpok yun na gano'n, yun na yung hatol. Tama ba yun? Ano yung hatol? Innocent. Yung nasasakdal ay ginawaran ng hatol na innocent. Not guilty. Yung. Grabe. Kung hinatulan ka na not guilty dahil namatay yung Jesus para sa iyo, pwede ka pa bang hatulan? No. Walang tinatawag na double jeopardy. Minsan lang ang hatol. Hindi pwedeng once. Kaya? You are now free. Justified. Be righteous. Balikan nga natin yung kanina. Justified. Yung verse. Yan. Naka-highlight siya, no? Nakikita niyo ba? That being justified. Justified. Justified means just if I not have sinned. Yun ang meaning nun. Pag ikaw ay justified, pinawalang sala, ang katumbas nun ay para kang walang nagawang kasalanan kahit isa. Kaya ang sabi ko kanina, innocent. Pag sinabing innocent, walang muwang. Tama ba? Walang muwang. Innocent. Kung gano'n ang ginawa siya ng Diyos, kaya mo bang paniwalaan na yung complete forgiveness binigay sa'yo? So kaya ba nating sabihin, I am completely forgiven? Kaya na nating sabihin? Kaya na natin? Paano kung nagkakasala ka pa? Alam niyo po bang wala nang pakialam ang Diyos sa nagagawa mong pagkakasala? Nung ibagsak yung hatol, hindi pa naman tayo tao nun. Ano na una? So maging malinaw sa inyo. Pinatawad ka ba sa kasalanan mo dahil humingi ka ng tawad? O pinatawad ka dahil merong namatay para sa kasalanan mo at ibinigay yung kapatawad?
Joshua. Kailangan maintindihan niyo po yan. Pinatawad ka ba dahil nagsisi ka sa kasalanan mo? O pinatawad ka dahil merong dugong umagos doon sa krus ng Kalbaryo at ang sabi, yun ang naglinis ng kasalanan. Alin ka doon? Saan ka doon? Makuha niya? So sa Bible, pinatawad ka kasi merong Kristong namatay. Hindi dahil sa nagsisi ka at tinuturo ng marami. Para ka daw patawarin, humingi ka ng tawad. Ito kaya yun? Kung nanay ko si Ate Isa, halimbawa lang, kung nanay ko si Ate Isa, and then minsan nagkasala ako sa kanya, immortal sin, yung talagang hindi niya ako pwedeng patawarin. Ngayon, isang araw, na-realize ko, nagkasala ako sa nanay ko. Bumalik ako sa nanay ko. At humingi ako ng tawad, nakaluhod pa. And then sabihin natin, sincere ako doon, yung talagang walang hypocrisy na. Ito. Ay, patawarin mo. Ayun. Si Ate Isa, dahil malaki yung kasalanan ko, hindi niya iginawad yung tinalikuran niya ako na mapapatawad. Sobrang laki ng ginawa. May kasalanan ko, binenta ko lahat ng lupa namin. Lahat ng sasakyan. Kulang na lang si nanay ibenta ko. Tapos nagnakaw pa ako. At yung mga kapatid ko, ninakawan ko. Lagyan nyo kaya, madali niya akong makaka. Mahirap, di ba? Ngayon, hindi niya ako pinatawad. Pero, nagsisisi akong totoo. Tanong, hindi niya nirelease yung kapatawaran, samantalang humihingi ako ng tawad, sincerely, ang tanong, napatawad niya ba ako? Nakagit ko ba yung kapatawaran? Hindi. Definitely, hindi talaga. Ang Diyos, di ba? Nung mamatay siya sa krus, sabi ng Bible, pagbuhos ng dugo, ibinigay yung kapatawaran. Nagsisi ba ang tao? Kaya nagsisisi ba? Hindi. So bago ka palang humingi ng tawad, pinatawad ka na. Kung pinatawad ka na, ano pang ihingi mo ng tawad? Kung tinubos na yung pagkakasala ng isinanlang mo, ano pa ibabayaran mo? Wala na. Kaya nga sabi doon, siya yung Redeemer eh. Redeemer kasi merong naganap na redemption. Merong redemption na tubos ka na. Ano pa ibabalik? Ay, nakaka-loko naman siguro yung babalikan minsan sa pawn shop. Yung binayaran mo kahapon na-release yung narimata mong yan? Alahas, tapos binayaran mo kasama yung pag binayaran pag binayaran yan may tubo, tama? Pag binayaran mo yung tubo, binayaran mo yung kapital, bumabalik sa iyo yung alahas. Ngayon kinabukasan bumabalik ka, magbabayad ko ulit. Ano ang magiging tingin sa iyo nung contract? Babayaran? Hindi, binayaran niya na po sa kama. Hindi, gusto ko mabayaran eh. Alam niyo ba gano'n ang tao? Gusto niyang bayaran yung kasalanan na hindi naman niya kayang bayaran. Dahil marunong tayo eh. Isa lang ang may kakayanan at qualified na magbayad ng kasalanan. Sino? Si Jesus. Kaya dito, sabi ko, anong unang meet namin ni Ate Tati, pinapaliwanag ko sa kanya, ano ang pagsisisihan mo? Yung pinatawad ko lang. Big question niya sa kanya kasi nagtulong siya sa school. Kapag ka mag-pray ka, humingi ka ng tawad. This is ang proper talaga dahil alam mo, pinatawad ka na ganito lang. Panginoon, salamat po na sa kabila ng nagawa kong pagkakasala ko. Kasama yun sa binayaran mo. Salamat. Yun ang tunay na pagsisisi. Ano?
Dahil yung word na repentance, okay, itatapik natin yan sa the word repentance, para mas malinaw. Ngayon, ang tanong, kumpleto ba yung kapatawaran? Kuya Joe, kumpleto? Kaya natin sabihin, I am completely forgiven. Kahit sa kabila ng pagkakamali natin. Pero hindi ko sinasabing pinatawad ka na, magkasala ka na. Sadyain mo na, magwala ka na dyan. Ha? When I was so lost, nung ako ay ligaw, nung ako nawawala, tama? Kung palitan ko yung nawawala, kung sabihin kong nagwawala, sabi ng isang pastor na kaibigan ko, ang galing yun, yung mga mentor ko. Ako po ay pastor ng mga tupang nawawala. Pero hindi ako pastor ng mga tupang nagwawala. Sabihin, pasabay, kung ayaw mong maturo, wala magagawa. See? Ha? Pastor ako ng mga tupang nawawala, pero hindi ako pastor ng mga tupang nagwawala. Sabihin, ayaw niya na, di wala tayong magagawa. Ayaw niya na dito, wala tayong magagawa. Diba? Ganun lang yung kasimple. Walang pilitan. Ang kaligtasan nga ng Panginoon na binigay, hindi niya pinipilit. Kaya nga manggagaling sa paniniwala. Pag naintindihan mo, personally, ikaw magdi-decide. Hindi ka tinakot, hindi ka inoperan, walang inoper na kahit ano. Amen. Now, kung ikaw ay ginastify ng Panginoon, pinawalan sa merong naganap na pagbabayad ng kompletong kaligtasan. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. In verse 24, being justified through you. Yung justification mo ay libre. May ambag ba tayo? Wala. Bakit? Tinawag yung by His grace. Through the redemption. Merong naganap na redemption. Pagtulos. Amen. Alam niyo po ba yung kasalanan natin? Past, present, and future. Future means hindi mo pa nagagawa. Kasama yung sa binayaran. Kasama yung sa tinubos. Tama? Okay, liwanag natin. Gamitin natin yung salitang redemption. Tubusan. Pag nagsanla ka ng isang alahas, halimbawa 5,000. Pag binigay sa iyo yung 5,000, may bawas na yon. Sino na yung nakaranas magsanla? Sige, tigatan. Diba, nagsanla ka ng hikaw. Ito ay yung value niya, no? So, 5,000. Okay. Yung 5,000 na yun, hindi yung ibibigay sa iyo. Kinakaltas agad yung interest. Tama? At ngayon, yung alahas mo hanggat andun sa pawn shop, interest yun. Hanggat hindi mo siya natutubos. That's why, may mga pangyayari na pwede mong bayaran yung interest, pero yung kapital, andun pa yung alahas, andun lang siya. Para makumpleto na maiuwi mo yung alahas mo, kailangan bayaran mo yung kapital kasama nung interest. Amen. Ito, magandang balik. Yung future sins natin, yung kasalanang magagawa natin sa mga araw pang darating, yun yung interest. Nung kasalanang nasanla sa kaharian ng kadiliman. Ang ginawa ng Panginoon, binayaran niya. Past, present, future interest. Kasama interest binayaran. That's why the Bible calls it redemption.
that is in Christ Jesus. Bayad ang pagkakasala. Makuha niyo po? Kaya na ba nating sabihin, I am completely forgiven? Kaya na? Pag naintindihan niyo po yan, kahit pagbalik-balik ka rin kayo at kahit anong mangyari, isa lang sasabihin mo, pinatawad na rin kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Romans 8:26. 26, okay. To declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believes in Jesus. Hallelujah. Grabe si Lord. Siya yung matuwid na justifier, hirap tagalugin na, no? Siya yung nagja-justify ng sino mang sumasampalataya o naniniwala kayo. Iyon ang kondisyon. Anong kondisyon? Manampalataya. John 3:16, ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever repent, that whosoever enter into a religion, that whosoever been baptized in the name of Jesus. Ang kondisyon lang ay that whosoever believes in Him should not perish. Yun lang ang tanging kondisyon. Maniwala kay Kristo. Bakit kay Kristo? Kasi siya yung nagbayad ng utang. Isipin nyo, sa totoo lang, ang hirap magbayad ng utang na hindi mo naman inutang. Tama? Hindi naman niya utang yun. Utang ni Adan yun. Tapos ang masakit, dinamay pa tayo. Human race na damay dahil sa pagkakasala ni Eva at ni Adan. Tapos bumaba yung Kristo, magbabayad ngayon. Kaano kabuti ang Diyos? Sino po rito may utang? Wala? May utang kati-kati? Okay. Magsabihin yung figure, malaki ba o maliit? Malaki. Paano kung isang araw may dumating dito at sabihin, Catalina Corpus, gusto mo bang bayaran ko yung utang mo? Ano ang sasabihin mo? Di ba? Gusto. O anong pakialam ng tao yun? Wala. Ha? Okay na ito ang Panginoon. Binayaran yung utang na hindi naman sa kanya. Grabe, di mo ba? Ano may pagmamalaki ng tao? Wala rin. Wala tayong ginawa. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Ang totoo niyan, nasa Diyos ang awa, nasa Kanya pa rin yung gawa. Siya ang gumagawa lahat-lahat para tayo mapagpapalad. Amen? Ganun kabuti sa Lord. Hallelujah. Kaya, sa totoo lang po, ang kaligtasan, ibinibigay ng libre. Kaya ang kaligtasan hindi dapat ginagawang business. Makakalungkot na maraming pastor ngayon, ginawang business ang religion, ginawang business ang church. Nagpapasalamat ko kasi Diyos at ako ay bukas na akla para siya. Binubuksan ko yung buhay kahit pagkatao ko. Wala akong nililihim kasi gusto ko makita nyo yung hindi ako. Gusto ko makita nyo yung Jesus. Ang paglilingkod sa Diyos hindi pagalingan, hindi pataasan ng natapos. Ang paglilingkod sa Diyos, puso ang ginagamit. Hindi ito. Dahil kung ito ang gagamitin, hayaan nating magpastor sa atin yung mga politiko. Dahil ang mga politiko, magagaling dito. Magagaling manggancho. Amen?
Pero hindi eh. Si Lord, nung ibigay niya yung buhay niya, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Hinubad yung kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin makasalanan para maligtas po tayo. Bisayin at pakababa po siya. At kung siya nagpakababa, bakit tayo magmamataas? Anong pagmamataas na? Yung degree nga natin, nasasama ba natin sa hukay? Yung pagiging attorney, doktor, pag namatay ka, kakainin ka rin ng lupa. Kasama, kung sasama yung diploma mo doon, kakainin din ng lupa yung diploma mo. Okay? Kaya masarap yung mga pinag-aralan. Gamitin po natin sa tama. Gamitin natin, alam niyo po ba, maganda yung sabi ng Bible, habang nagpapakumbaba ka, mas lalo kang iaangat na ka. Wow, grabe sila. Ay kung lahat ito mo, ganun siya kabuti. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. To declare, I say at this time, His righteousness, kanyang katwiran, that He might be just and the justifier of Him who is believer in Jesus. Thank you, Lord Jesus. In Jesus, we are completely forgiven. Ang kapatawaran ay hindi kayang ibigay ng relihiyon dahil wala namang relihiyong ipinako sa krus. Lagi niyo pong tatandaan. Ang kapatawaran ay binibigay doon sa mga taong naniniwala at sumasampalataya sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Oh, glory to you. When I was lost, so lost, chose to love someone like me, so that I could live. You gave your life upon the cross. Oh, glory to you. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Precious Jesus. Thank you, our Father. Thank you for the forgiveness, a complete forgiveness again. Hallelujah. On the cross of Calvary. Glory to your name. Glory to your name. Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, that nowadays, O God, you are reigning, and you will reign forever. Salamat, Ama, dahil nagtagumpay ka na sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak na si Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sa kabila, Panginoon, ng maraming hirap, maraming sakit, pinili mo ang magdusa para sa amin, Panginoon. Pinili mong magdusa dahil pinili mo kami upang mahalin, Panginoon. Thank you for that love.
for that wonderful love, O Lord. Na kahit ganito kami, Panginoon, minahal mo kami at lagi mo kami minamahal, Panginoon. Hindi ka magpapago. Ama, sa hapong ito, sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon Diyos, ng mensahe ng buhay na aming narinig sa hapong ito, sa lugar na ito, ay magsilbing inspirasyon. Ang bawat salitang nahasik sa puso ng iyong mga anak ay patubuin mo, Panginoon. Ito'y magkaroon ng usbong upang ito'y lumago, lumaki, hanggang sa abutin namin ang ganap na kalakasan at tibay ng pananampalataya. Pananampalatayang laging titiwala sa iyo at sasandig, Panginoon, sa iyong kamay, sa iyong magagawa, hindi sa aming kakayanan, hindi sa aming kabutihan at kabanalan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po, Ama, sa hapong ito, kasama ka namin, and thank you for the spirit of revelation, Father God, sa kapahayagan na nagbubula sa iyo na iyong pinarating sa puso at isipan ng iyong mga anak sa lugar nito. Salamat po at sa mga darating pang araw ng aming pag-aaral, ng aming pagbabahagi ng iyong salita. Hayaan mong lubos naming maunawaan ang ginawa mong pagliligtas at pagbabayad ng kasalanan namin. Lord, thank you for everything. Thank you for your words, Father God, na patuloy nagbibigay sa amin ng liwanag at inspirasyon. Ama, sa hapong ito, hayaan mong ibalik namin sa iyo ng buong ingat at buong pasasalamat ang lahat ng papuri, lahat ng parangal, sa ikalululahati mo aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. So magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong oras kahit umuulan, no? Ay salamat po. Hanggang sa muli, Sunday. Amen. Time will come ay baka hindi lang po Sunday tayo magkita-kita, no? Baka dumating yung araw, meron na tayong midweek service.